Alright? So, mga kababayan, iwanan na natin yang pangarap ni Sarah na hindi at malabong matutupad. Okay, pag-usapan naman natin si Harry Roque. Roque, mga kababayan, eto, masamang balita kay Harry Roque. Mukhang asylum request ni Harrieta ay na-denied. Kaya ngayon, mga kababayan, si Harry Roque ay tila nagpapaampon sa Germany. Anong nangyari dyan, mga kababayan? Etong bali-balita ngayon. Teka lang, nawala. Mahirap kasi pag nawawala yung internet, nawawala din yung ano eh. Oh. Sabi ng ano dito mga kababayan, ng abogado PH, asylum denied. Roque's asylum bid tossed to Germany unclear if he was escorted out. So sabi dito, may isang tao kasi na kumbaga may insider daw siya. Dutch immigration authorities have reportedly concluded that the asylum application of former presidential spokesperson Harry Roque and transferred his case to Germany, the country that issued his Schengen visa. This was revealed by Joel Vega, a Philippine-born Dutch national, citing an informant. According to Vega, the Dutch Immigration and Naturalization Service or IND terminated Roque's application on June 10 and turned over his case records to German authorities. Mga kababayan. So, ito ngayon ay lumalabas na ito ay chismis pa lang. Okay? Pero, ang tanong kasi dito, bakit itong si Joel Vega ay nagkaroon ng access? Bakit niya nalaman yung ganitong balita na si Harry Roque, mga kababayan, ay na-terminate na yung kanyang application nung June 10 daw? Diba? Meron daw pong informant ito sa loob, si Joel Vega. Pero sabi dito, the IND concluded Roque's application on June 10 and forwarded the case to Germany in accordance with the Dublin regulation, Vega wrote. Because Germany issued the Schengen visa, they are now responsible for his case. A Schengen visa allows non-EU citizen to visit the Schengen area, a group of 29 European countries for short stay up to 90 days. Nako 3 months. These visas are primarily intended for tourism, business, or visiting family, and also allow transit through Schengen airports. On the other hand, the Dublin regulation is an agreement between EU member states that determines which country is responsible for considering an asylum application. It remains unclear if Roque was escorted to Germany by Dutch police as typically required when transferring responsibility under EU deportation rules, Vega said. Mga kababayan, hindi ko pa masyadong naiintindihan etong kanilang ruling dito yung Dublin regulation. Pero ang talagang pinag-uusapan po talaga dito, ang pinaka-topic or pinaka-pinupunto ay yung application daw ni Roque, mga kababayan, sa Netherlands ay na-terminate na. Okay? So dahil member naman ang Germany ng tawag dito mga kababayan ng Dublin regulation, pwede siyang hawakan. Pwedeng sila muna ang pansamantala na pwedeng lapitan. Bakit pwede pang lapitan? Pwede bang ilapit na natin kaagad kay General Torre? Diba? Pahuli na natin kaagad. Pwede ba yon? Masyado ka nagmamadali, GP It remains unclear if Roque was escorted to Germany by Dutch police as typically required when transferring responsibility under EU deportation rules. Mga kababayan, yung EU deportation rules,
cover ba nito? Or ito ba ay above doon po sa ruling ng tawag dito doon sa ruling ng tinatawag po natin na Interpol? 'Di ba? Ang expected kasi natin once na terminate na yung asylum request ay dapat agad-agad magiging effective na rin yung red notice ng Interpol, 'di ba? Doon ako medyo naguguluhan, mga kababayan, hindi ko mag-gets 'yon. Alam naman natin, international law to, maraming mga pasikot-sikot. It really took enough time talaga na makukunin nito sa pagre-review. Roque had maintained in recent months that he could not be arrested while his asylum petition was under review. With the Dutch process now closed, legal jurisdiction over his status shifts to Germany. Philippine authorities have confirmed they are working with European agencies to seek Roque's return. Nako, mga kababayan, mukhang nalalapit na. Mukhang hindi naman tawag dito, mukhang hindi mag-a-apply. Mga kababayan, yung EU deportation rules dito kay Harry Roque. Mukhang hindi ka na rin mapoprotektahan ng Germany dito. 'Di ba? Sana. Pero hindi pa ako nakakasiguro kasi mahabang usapin nga to. Sabi ko, sino bang nakakaalam diyan? Sabi ni Amanatori, Roque, mahuhuli ka rin, nantayin mo lang. Philippine authorities have confirmed they are working with European agencies to seek Roque's return. Roque faces a human trafficking case in the Philippines and is the subject of an arrest issued by a local court. Mga kababayan, pero sinasabi din dito, there's no confirmation yet whether Roque has filed for asylum in Germany. Teka lang, mga kababayan, di ba, pag halimbawa na terminate na yung kanyang asylum sa Netherlands, pwede ba yun agad-agad kapag siya po ay in-escort papunta sa Germany? Pwede na rin siya mag-seek ng asylum agad-agad din doon? Yun ang mga katanungan kasi. Kung magagamit kasi ni Harry Roque na kapag na-deny siya doon sa isa, takbo na naman siya doon sa 29 European countries na yan, patay na. Kailan pa mauubos? 'Di ba? So sa palagay ko dapat, kapag halimbawa, dininay na sa una, mga kababayan, pwede itong mag-matter or pwede itong magdala ng, kumbaga ng merit or demerit kay Harry Roque na, eto nga, hindi ka nga pinagbigyan ng Netherlands bakit ka namin dito pagbibigyan na mag-seek ng asylum? Diba? Wag na, ibigay ka na lang namin doon sa, tawag dito mga kababayan, sa iyong sariling state party or yung mother of origin mo, 'di ba? Yung state of origin mo. Ibigay ka na lang namin doon. Total hinahanap ka nila sabi ni Violeta Gertz, ano ito? Miss Violeta Girls. Ang member ng EU, sorry hindi ko mabasa yung last name mo. Ang member ng EU country ay isa lang ang law. Deny siya sa Netherlands, kaya deny siya sa lahat. Ayan, mga kababayan, yun yung question ko kanina Bakit siya makakapag-seek ng asylum doon sa Germany if they are only one rule na ginagamit? 'Di ba? Yung 29 countries na yan ay isa lang yung kanilang sinusunod. So therefore, mga kababayan, dapat hindi na protektahan ng Germany if ever etong si Harry Roque. Dapat ito ay isurrender na nila sa origin state, 'di ba? Sa kanyang mother of origin. Sabi ni Gina Turner, baka totoo yan. Sana Sir JP tahimik sa Harrieta Di ba pag may issue sa kanya, nagbablog siya? Pwede, mga kababayan. Pero antayin natin. Kasi, syempre,
hindi naman po ang sa akin kasi, hindi naman po magbibigay ng komento itong si Joel Vega kung wala po talagang katotohanan ito. Pero syempre, antayin natin kung ano yung mga magiging progreso ng balita na ito kay Harry Roque. Okay? Pero good thing, sana, sana talagang totoo na po na na-deny yung kanyang request. Para naman magsaya tayo. Pasayawin natin si Harry Roque dito. Kaya siguro sabi ko nga kanina, ba't kaya si Roque galit na galit doon sa isang kapwa niya akla? Hindi kaya dahil totoo, pero dininay ni Harry Roque, mga kababayan, na hindi daw totoo itong balita na yung kanya daw asylum request sa Netherlands ay na-deny na. Yan yung sabi. Pero tingnan natin. Kasi ang Netherlands, hindi pa rin po nagsasalita. Naghahanap ako ng mga balita hinggil kay Harry Roque. Wala pa naman. Okay? Anyway, thank you so much po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Magkita-kita po tayo bukas ng umaga. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Thank you. Bye-ers. Alex Victor Spirito, shout out. Good morning. Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Ayo, sabi ni Michael Aluwag, parang remand din. Tama. To return Harry Roque in the Philippines. Sa silong ng araw, lupang mahalaga. Tugong magiting, sa'yo'y alay na. Sa bawat pagsikap, sa bawat hakbang, Rayan, ang dangal ng bayan, tayo ay manindigan. Huwag matakot, huwag panghinaan. Sa hamon ng buhay, tayo'y lumaban. Pag-ibig sa bayan, sa puso'y ilaganap. Tugot pawis aking handang iharap. Go Philippines, bayan kong mahal. Sa iyong buhay ko ay iaalay. Sa hirap at ginhawa, hindi kita iiwan. Laging tatanglaw, hindi papatinag. Sa liwanag mo, o Diyos, ako'y nagising. Pag-ibig mo sa bayan, walang kahambing. Sa bawat sugat, ikaw ang naghihilom. Pag-asa at lakas, sa'yo tutugon. Yeah, go Philippines, taas noo, di pa bubuwag. Kasaysayan natin, di mabubura na sinungaling at huwag. Fake news, dapat nating labanan.